Napanood niyo ba 'to? I am not sure kung anong local pageant ito, pero parang sa TikTok or sa mga comment section, nakita ko na I think Miss Misamis Oriental or Miss Misamis Occidental pageant ito. And marami ngayon yung nagagalit kay candidate number 15 dahil tumanggi siyang ibigay ang kanyang kamay habang ang isang guest performer ay nagse-serenade para sa kanila. Marami sa comment section ang nagsasabi na bastos daw si candidate number 15. They call her names. Bastos daw, unprofessional daw, sumali daw sa pageant pero hindi marunong makisama. But you know what? Gusto kong tingnan ito sa mas objective na paraan. First and foremost, sa video na nag-viral, hindi naman ipinapakita na naging rude si candidate number 15. Hindi siya nanulak, hindi siya nag-walk out, hindi siya nagsungit. Ang tanging ginawa lang niya ay hindi ibigay ang kanyang kamay doon sa guest performer. At malaki yung difference na yon kumpara sa comments na nakikita natin online. Now, here's the other side. May kumakalat na kaya nag-decline si candidate number 15 ay dahil minor siya. In one of the comments, it was mentioned na kailangan niyang umiwas sa mga ganong klaseng interaction because she is a minor. Pero take note na hindi pa ito confirmed, so hindi natin pwedeng sabihin na ito ang totoong dahilan. Pero kung sakaling totoo man yun, I actually understand. Kasi isipin natin, kapag minor de edad yung isang contestant, natural lang na mas maingat ang organizers. Lalo na ngayon na bawat segundo ng isang event ay pwedeng ma-cut, ma-edit, at mag-viral sa social media. At hindi rin pwedeng sabihin na dahil sumali ka sa pageant, obligado ka nang tanggapin ang lahat ng physical interaction. Ang consent at personal boundaries hindi nawawala kahit nasa stage ka pa. At sa kabilang banda, gusto ko ring bigyan ng credit yung singer. Dahil nung tumanggi yung kandidata, hindi naman siya namilit. Hindi siya gumawa ng eksena at tinuloy lang niya ang kanyang performance at lumibat sa isang contestant. I think for me that's the most professional response na pwede niyang gawin sa sitwasyon. Sa tingin ko, kung may dapat pag-usapan dito, hindi kung bastos ba yung kandidata. Ang mas magandang tanong ay, na-brief ba ng maayos ang lahat bago magsimula ang programa? Dahil kung alam ng organizers na may menor de edad na contestant at merong limitation sa physical interactions, baka mas maganda kung naipaalam iyon sa performer bago pa nagsimula yung pagharana. For me, necessary yun para walang awkward moment, walang misunderstanding, at wala ring unnecessary bashing. Sa huli, hindi lahat ng pagtanggi ay kawalan ng respeto. Minsan, ang pagtanggi ay simpleng paraan lang ng isang tao para iset yung personal boundaries niya. At kung ginawa naman iyon ng maayos at may respeto, sa tingin ko, dapat respetuhin din natin ang desisyon niya. Hindi lahat ng viral moment ay dapat lagyan natin agad ng masamang intensyon. Minsan, kailangan lang natin tingnan ang buong konteksto bago tayo manghusga. What's your thought about the video? Let me know in the comment section.